Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Oo, may paraan, Anya. Tumaas ang mga kilay ni Renz na bahagyang ikiniling ang ulo. Pwede kang tumanggi. Sasabihin ko sa kanila na hindi mo gustong halikan kita. Na ayaw mong makisali. Oo, yan nga. Tinitigan ng binata ang dalagita. Noon lamang hustong napagtuunan ng pansin ng binata si Kimberly. Para dito, kapatid na rin ang turing nito sa dalagita dahil nga matalik nitong kaibigan si Patrick mula noong elementarya. Pero minsan ay talagang nagtataka si Renz kung bakit nitong huli ay may mga binatilyong malimit na napagkikita sa bahay ng mga Antonio. Nang mahirang si Kimberly bilang Miss High School, dumalo siya sa koronasyon. Dahil lamang kay Patrick pero ang totoo, ni hindi nalaman ni Renz o napanood ang buong programa. Nasa likod siya ng science building, nakikipaglandian sa girlfriend niyang si Diane. Nasa harap nito ang dalagita. Nakasabog sa mukha ang kulot-kulot na buhok. Parang larawan ng mga sinaunang pintor sa Italia. Mahiyain at maganda. Bata at presko, tulad ng isang bulaklak na hindi pa namumukadkad. At dapat sa mga pisikal na katangian na ito ng dalagita ay may boyfriend na tulad ng ibang mga kasing edad na kakilala nito. Pero wala na lamang ganoon si Renz. Hey, hindi ka na kumibo. Bakit titig na titig ka sa mukha ko? Dahil gusto kitang halikan, mahal, ani Renz. Ano, hindi makapaniwalang bulalas ni Kimberly. Tama ba ang narinig niya? Ang sabi mo nga, sport lang sila sa bahagi nila. Bakit hindi ikaw? At hindi ba't dapat ay hinalikan mo na ako pagkakita mo pa lang? Sa simpleng katotohanang sinasabi mo pa ito sa akin, nandadaya ka na. Pagkatapos ay gusto mo pang umiwas. Hindi ka pwedeng mandaya, di ba? Nakangiting sinabi nito. Pero, hindi siya makaapuhap ng sasabihin. Sa palagay niya ay nanlalamig ang buo niyang katawan. Sana isimangtasyo na lamang ang dumaan, kahit na siguro hindi ito naliligo. Nagbibiro ka lang, di ba? Kimberly, hindi pa ako naging seryoso kailanman sa buong buhay ko. Isa lang naman itong laro. Makisama ka naman. Walang masabi si Kimberly. Nanatiling nakatanga. Nanlaki ang mga mata niya at napalunok siya ng banayad na hawakan ni Renz ang baba niya at itingala. Mandaraya ka na, alam mo ba? Ikaw ang dapat humalik sa akin, hindi baliktad, bulong ni Renz habang dahan-dahang bumababa ang kanyang ulo, tila nasa mabagal na galaw, papalapit sa kanyang mga labi. Gusto niyang umatras at umiwas pero tila siya na estatwa sa kinatatayuan. Nang hinawakan niya ang mga labi niya, ipinikit niya ang mga mata niya sa instinct. At binigay niya ang pinakamalambot at pinakamahinhin na halik na naramdaman niya. Pagkatapos ay unti-unti rin ang pagbitaw na ginawa nito sa kaya nga bahagyang naghiwalay ang kanyang mga labi. Nang magmulat ng mga mata si Kimberly ay litong tinitigan niya si Renz. Nakita niyang nagsasalubong ang mga kilay nito. Hindi niya maunawaan ang ekspresyong nakabadya sa mukha ng binata. Pero iglap lamang iyon. Ngumiti ito. Ayan, tapos na ang misyon mo. Kaswal nitong sinabi. Kumislap ang mga mata ni Kimberly sa biglang pamumuo ng mga luha sa mga mata niya. Pinikit niya ang mga mata para mapawi ang ambon sa harap niya, tapos lumunok siya ng malalim. Huwag kang maluha, mahal. Pinakamabilis lang iyang halik ko sa'yo. Marahan at banayad ang tinig nito pero nahihimigan niya ng kasiyahan. Bahagyang umatras nagdalawang hakbang ang dalagita. Pagkatapos ay tumalikod at patakbong bumalik sa building. Hindi pa siya halos nakakapasok ay nagkakantiyawan na ang mga classmate. Narilalambot ang mga tuhod na umupo siya sa baldosa. Bahagyang humihingal. Hindi niya alam kung dahil sa ginawang pagtakbo o dahil sa halik na iyon. Naku Kimberly, sobrang swerte mo naman, sabi ni Lilibeth. Gusto kong himatayin, kinikilig nitong sinabi na umupo na rin sa tabi niya. O giliw! Bakit hindi sa akin natapat ang utos na iyon at sa oras ding iyon?
Pwede ko sanang itala sa talaarawan ko na ang unang halik ko ay ang crush kong pinakagwapong lalaki sa buong campus, saad ni Ana. Anong unang halik mo? Nagbibiro ka. Huwag mong sabihing hindi ka pa nahahalikan ni Jimmy. Sila ilan na natatawa. Nagsasayang ng saya. Angal ni Ana. Basta, talagang naiinggit ako sa halik na iyon, Kimberly. Has halik ba iyon? Dampi lang pangangatwira ng dalagita. Sunod-sunod pa rin ang kabog ng dibdib. 4 na segundo lang iyon, eksakto. Naku, parang nanonood ako ng isang romantikong panaginip. Parang sina Lancelot at Guinevere at Prince Charming kay Sleeping Beauty. So kilig talaga, Kimberly. Oh, sige na. Kilig na kung kilig. Pasensya na hindi ganoon ang nararamdaman ko, anya na wala sa loob na inikot-ikot ang bote ng soft drink. Tinitigan siya ni Lilibeth at Ana. Sila ila ay tahimik lamang na nakamasid at ningiti-ngiti. Alam mo, sa lahat sa ating 4, ikaw pa lang ang niminsan man ay hindi pa nagkaka-boyfriend. At isiping halos may crush sa iyo ang dami ng mga lalaking estudyante sa departamento ng high school, ani Lilibeth na naghihinalang nakatitig sa kanya. Kung nasa akin lang ang maganda at matalino, Kimberly, naku, yung mga boys na yan talaga. Mabuti na lang at hindi sa iyo napunta, natatawang wika nila ila. Hanggang sa pauwi sila hindi pa rin matigil sina Ana at Lilibeth sa katutukso sa kanya. Nakitawa at nakisakay siya dahil hindi niya gustong mahalata ng mga kaibigan ang damdamin. Ang kanyang kauna-unahang halik. Nararamdaman pa niya ang mga labi ni Renz sa mga labi niya. Sobrang tuwa niya na hindi niya napansin ang panginginig ng mga tuhod niya. Pwede nga bang maging ganito kuryente ang isang halik? Ano man ang nangyari, lumipas man ang panahon, hinding-hindi niya makakalimutan at iingatan ang sandaling iyon. Sabado ng gabi ng sumunod na araw ay ang senior prom. Napakaganda ni Kimberly sa off-shouldered pink chiffon dress na may nakakabit na rosas na ginawa sa ganoon ding tela sa may dibdib niya. Ang mommy niya ang naglagay ng make-up sa kanya. Very light na halos hindi mapupuna at dinampian ang mga labi ng frosted pink lipstick. Wow, sister! Mukhang hindi ka 16 ah. Dalagang-dalaga ka na sa ayos mo. May paghangang sinuyod siya ng tingin ni Patrick. Ikaw rin, kuya. Natitiyak kong sa gabing ito ay ikaw lang ang makikita nila ila, nakangiting tukso niya. Biglang hinila ni Patrick ang kapatid sa sulok. Iyang bibig mo, ha? Mamaya marinig ka ng daddy. Ano ang maririnig ni daddy ninyo? Si Christina na sumuwa sa pinto kasunod si Joseph. Nagkamot ng ulo si Patrick. Wala, mommy. Patrick, baka naman ikaw ay nakikipag-girlfriend na niyan, ha? Wala akong tutol dyan, anak, kaya lang baka hindi mo kayang imaintain ang distansya ninyo sa isa't isa ay masubo ka. Mahirap magpamilya ng hindi handa. Saad ng kanyang ama. Pangako ko sa'yo, daddy. Hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ko kayang suportahan ang magiging pamilya ko. Ibinibigay ko sa'yo ang aking salita ng karangalan, seryosong sabi ng binata. Tumango-tango si Joseph. Aasahan ko yan, anak. Patrick, hindi gaanong magpapagabi, ha? Huwag mong iiwanan ang kapatid mo habang nasa likod ka ng halamanan, natatawang bili ni Christina. Mommy. Nilingon ng binata ang nagtatawang si Christina. Nakadamdamin ba iyon, anak? Sinabi niyo pa, mommy, segunda ni Kimberly na kung hindi nakatakbo ay napalo sa likod ng kapatid. Tulad ng inaasahan na niya ay dinaanan muna nila sila ila sa bahay nito. Marami ng tao pagdating nila at nagsisimula na ang programa. Pinagkalumpunan kaagad si Kimberly ng mga boys na bawat isa ay nagnanais na maisayaw siya. Ilang tugtog ang walang hinto niyang isinayaw. Mula sa mabagal na tugtog hanggang sa rock. At nag-i-enjoy siya, idagdag pa ang mga papuri ng mga kasayaw. Kasalukuyan niyang kasayaw ang presidente ng student council nang lapitan sila ni Renz. Excuse me, pwede bang ako na ang magtuloy? Nakangiting wika nito sa partner niya na bagaman gustong tumanggi ay nagbigay. Abot-abot ang tahip ng dibdib ni Kimberly nang hapitin siya ni Renz at pumagit na sila sa bulwagan sa saliw ng tiles from the Vienna Woods. Para kang bulaklak na pinagkakaguluhan ng mga bubuyog, mahal. Wala kang nakalimutan kahit isang piraso. Bakit ka narito? Formal niyang tanong. Ang kuya niya ay nasa labas at kausap sila ila at may palagay siyang kahit abutin ng ilang oras na hindi pumasok ang kaibigan ay balewala rito. Paano kang nakapag-party crush? Nagulat ako na tinanong mo iyan. Tiyak ko ang principal ng high school, nalimutan mo na ba?
Ayon siya, inginuso nito si Mrs. Peralta na kasama ng ibang mga guro. Hindi niya pinag-isipan yon. Pero ano ba ang maaari niyang ipagkipag-usap dito? Bahagya siyang inilayo ni Renz at sinulyod ng tingin. Ang ayos mo ngayon, mahal. Para kang may debu. Wika nito nang nangingislap ang mga mata. Hinapit nito ang dalagita. Hindi niya magawang sumagot. Ano ba ang sasabihin niya? Ang tanging alam niya ay magkadikit silang dalawa. Nasasamyo niya ang panalaking pabango nito at kinikiliti nito ang lahat ng kanyang pakiramdam. Nagagalit ka ba sa akin dahil sa nangyari kahapon? Tanong ni Renz na ipinagkamali ang pananahimik niya. Umiling siya. Hindi laro lang naman talaga yon, hindi ba? Sagot niya sa malamig na tinig. Inulit lamang ang sinabi ng binata kahapon. Tuwang-tuwa nang umiti ang binata. Huwag mo akong paandaran ng kasosyalan, mahal. Maaaring mukhang dalaga ka na sa ayos at suot mo, pero ikaw pa rin ang sweet 16 ko. Hindi mo kailangang lagyan ng yelo ang tingin mo. Siguro nga, dahil hindi ko alam ang mga isasagot ko sa mga sinasabi mo. Maliban sa gusto kong itanong kung bakit ka gumamit ng possessive pronominal adjective na para bang pag-aari mo ako. Malakas na tumawa si Renz na ikinalingon ng mga ibang nagsasayaw sa kanila. Ang bait magsalita, parang valedictorian. Kung ano-ano ng term ang sinabi mo. Huminto ito sa pagsasayaw at hinila ang dalagita palabas. Saan mo ako dadalhin, ano ba, Renz? Sa labas. Mainit dito at tinititigan na ako ng masama ng Tita Gwen. 5 minuto lang kasi ang paalam kong nasa loob. Ang kaso, hindi naman ako makasingit sa mga nakapaligid sa iyo dahil hindi naman ako senior high. Para siyang pinipilit sa gusto sa paghilang iyon ni Renz sa kanya. Lumabas sila sa may halamanan kung saan may mga bench na bato. Naupo si Renz pero nanatili siyang nakatayo. Maupo ka. Hindi ka ba nangangawit niyan? Baka hanapin ako ni Kuya, anya na lumingon sa pinanggalingan nila. Abala siya sa pakikipag-usap kaila-ila. Huwag kang mag-alala. Sumandal si Kimberly sa isang poste ng building. Tumayo si Renz. Itinukod ang isang braso sa poste sa ibabaw ng ulo ni Kimberly habang itinaas ng isang kamay nito ang mukha niya. Bata ka pa lang. Kung hindi lang liligawan kita, bulong nito sa kanya. Marahan nitong pinaglandas ang forefinger sa pisngi ni Kimberly na napatanga sa kares na iyon. Sige na, lover boy, huwag kang manghuli ng sanggol, anang tinig sa likuran nila. Nilingon ito ni Renz. Diane? Ano nang ginagawa mo rito? May bahagyang iritasyon sa tinig ng binata. Galing ako sa inyo. Sinabi ng mama mo na nandito ka nga raw. Pati ba naman ang party ng mga bata, Renz, pinatulan mo pa, nakangiti ang dalaga. May himig ng tukso ang tinig. Pagkatapos ay sinulyapan nito si Kimberly na hindi pa rin makakilos. Umiti ito sa kanya. Sige na, Kimberly, bumalik ka na sa party ninyo. Huwag mong hayaang siraan niya ito. Pati ba naman ikaw ay kinakatalo nito, wika nito sa mahinahong pagsabi. Marahang humakbang si Kimberly. Ewan niya pero hindi siya naniniwala sa palakaibigang tono ng boses ni Diane. Kahit papaano, alam niyang pakitang tao lamang iyon. Kung bakit kailangan gawin nito ang ganoon ay hindi niya alam. Ibabalik kita doon, Kimberly. Si Renz na akmang hahawakan siya sa braso subalit pinigil ito ni Diane. Hindi siya maliligaw, Renz, at tumawa ito ng marahan. Sige, maiwan ko na kayo. Tuloy na sa paglakad ang dalagita na hindi lumingon. Dumiretso siya sa refreshment area at kumuha ng mainom. Tumanggi siya sa mga nagyayang sumayaw at halos hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng mga classmate niya. Ang isip niya inaroon kina Diane at Renz. Nagsiselos siyang isiping magkasama ang dalawa. Parang may bahagi ng dibdib niya na hinihiwa ng isang patalim. Naku po, hindi siya maaaring umiibig kay Renz. Crush lamang ang nadarama niya para sa binata at lilipas din iyon, kaya hindi totoong nasasaktan siya. Paulit-ulit niyang ipinapasok sa isip niya iyon. Party ng mga bata. Nilaman ni Diane ang insulto sa pamamagitan ng paimbabaw ng ngiti. Bata mas matangkad pa siya rito. Hanggang sa makauwi sila iyon pa rin ang iniisip ni Kimberly. Lalo na ang sinabi ni Renz na kung hindi lamang bata pa siya ay liligawan siya nito. Bakit ganoon? Magkasing edad lamang ito at ang kuya niya pero kasintahan na ng kapatid sila ila. At 1 taon lang naman ang tanda ng huli sa kanya. Nag-aalala kaya si Renz dahil kaibigan nitong matalik si Patrick.
Hanggang sa makatulog siya, iyon ang laman ng isip niya. Dumating ang araw ng graduation. Valedictorian siya samantalang cum laude si Renz. Batyan at kamayan at kung ano-ano pang kwentuhan pagkatapos ng commencement exercise. Ang mga magulang niya ay kausap ng mga magulang ni Renz at ang principal. Si Patrick ay kausap si Leila at ilang mga newly graduates. Basta pumunta kayong dalawa sa amin dahil naghanda ang mommy ko, imbitan niya kina Lilibeth at Anna. Tiyak iyon masarap yatang mag-spaghetti ang mommy mo, si Anna. Pasensya na, mga babae, si Renz na humalo sa kanila. Hinawakan sa braso si Kimberly. May sasabihin lang ako dito sa mahal ko, kinindata nito ang dalawang dalagita. Pagkatapos ay hinila si Kimberly sa likod ng stage. Nagpahabol si Anna na baka makita sila ni Diane ay magselos ito. Bakit ba? Bahagya siyang umangil upang hindi mahalata ang kabang nadarama niya sa tuwing lalapit ang binata. Baka nga makita tayo ni Diane ay pagselosan pa ako noon. Oh dear, ang corny niya talaga. Kaligtaan mo siya. Kahit bago pa ang senior prom ninyo ay nakipag-break na ako sa kanya, sagot ng binata na may dinukot sa bulsa. Nakadama siya ng galak sa sinabi nito. May katotohanan man iyon o wala ay hindi mahalaga. Ang batang puso niya ay naniniwala. At ang isa pang ipinagtataka niya ay ang pag-ukol nito ng pansin sa kanya nitong mga nakaraang araw. Maligayang bati, ani Renz na inabot sa kanya ang isang rectangular box na malapad lamang ng kaunti sa lagayan ng Parker ballpen. Ano ito? Para sa iyo sa graduation mo, nakangiting sagot nito. Sinikap niyang maging kaswal. Magreregalo ka rin lang, ang liit pa ng kahon. Natawa si Renz. Ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay kadalasang nasa maliit na anyo. Umirap siya. Oo na. At ano naman po ang laman nito? Pumormal si Renz. Sa inyo mo nabuksan, mahal. Binili ko iyan mula sa sarili kong allowance. Maaaring hindi ito masyadong mahal pero ang isip na nakapaloob dyan ay higit pa sa mamahaling regalo. Salamat, Renz. Nakakahiya sa iyo, wala akong regalo. Naibigay mo na yon ng maaga, bulong niya ng may pagkalito habang nakatitig sa mga labi niya. Namula ang dalagita. Hindi man niya itanong ay alam niya ang ibig sabihin nito. Halika na at baka hinahanap na nila tayo. Muli siyang hinila nito pabalik sa karamihan. Mula sa isang grupo ay hindi niya napuna si Diane na sinundan sila ng tingin at sa munting kahong hawak niya. O, saan ka ba galing? Aalis na tayo, si Christina. Nauna na si daddy mo sa kotse kasama si Patrick at si Leila. O, ano iyang hawak mo? Tanong nito nang mapuna ang hawak niya. Mula kay Renz, Mommy, wala sa loob niyang sagot. Ang bait mo naman. Nakangiting sinulyapan ni Christina ang binatang kasama na ng mga magulang patungo sa sasakyan ng mga ito. Pagdating sa kanila ay agad siyang humingi ng paumanhin na papanhik muna at magbibihis. Naglock siya ng pinto ng silid at naupo sa kama. Kinakabahang binuksan ang kahon habang ingat na hindi mapunit ang wrapper. Isang kulay pink na papel ang una niyang nabungaran na nakapaibabaw. Inangat niya ito at natambad sa kanya ang isang gold chain bracelet na may kapangalan. Nakaukit doon ang pangalan niya at may R sa dulong kanan. O Renz! Gusto niyang maiyak sa nag-uumapaw na kagalakan. Ikinabit niya sa kanang braso ang pulseras at pagkatapos ay saka pa lamang dinampot ang kulay rosas na papel. Sulat para sa kanya. Sa susunod na kabanata, asahan ang pag-igting ng damdamin ni Kimberly kay Renz habang unti-unting nabubuo ang isang lihim na ugnayan sa pagitan nila. Magkakaroon ng bagong pagsubok sa kanilang samahan, lalo na't mukhang hindi pa tuluyang nawawala si Diane sa eksena. Kaya abangan natin,